Magandang araw mga kababayan, kamusta po kayo? Pag-usapan natin yung pagbibigay ng karapatan kay dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa at nakapagpiyansa nga kahapon at nakapansamantalang nakalaya mga kababayan. So ang kaso niya, malversation, alam naman natin na walang piyansa yan, pero of course kahit naman non-bailable ang isang kaso, pwede ka pa rin mag-request sa husgado na payagan kang mag-bail. Ngayon nasa kanila na yon kung papayagan nila, kung nakita nila yung sinasabi nilang reasonable certainty of conviction ay hindi solido, pwede kang mapagbigyan. So ngayon, yan ay nangyari kay Bong Revilla. Kaya yan ang pag-uusapan natin dahil yung iba niyang mga kasama na pareho na nakasuhan diyan sa kasong yan, hindi naman pinayagang makapagpiyansa. At paano na yung iba pang pwedeng makasuhan tungkol sa nangyaring flood control ghost project na yan, mga kababayan. Yan ang pag-uusapan natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po sana kayo, comment at like, mga kababayan. So, pag-usapan po natin, Bong Revilla, may kasong malversation. Ano po ba yung malversation, mga kababayan? Ito po yung krimen na nakukumit ng isang taong halal o public officer na lang, yung public officer na nagbigay ng kanyang consent o pagpayag, nag-misappropriate siya o o out of negligence pumayag siya na hayaan yung ibang tao na yung pondo ng bayan o property magamit sa hindi tama. Mga kababayan, basically gano'n ang ibig sabihin nun. So, dito may pinag-uusapan ditong 90 million pesos ata kung di tayo nagkakamali na na di umano nagamit dahil sa opisina ni Bong Revilla bilang senador. So ngayon, ang tanong natin diyan mga kababayan, dahil yan ay non-bailable pero napagpiyansa siya, pinayagan ng korte dahil mahina ata o hindi daw kumbinsido sa argumento siguro at hindi daw yung reasonable conviction o reasonable ah, ang kanyang reasonable certainty of conviction, mga kababayan, ay hindi daw gano'n ka-solid. Kumbaga, ang tanong, paano yung iba pang sangkot? Bakit hindi sila pinayagang magpiyansa kung pare-pareho yung iniimbestigahan sa kanila? Ang pangalawang duktong na tanong diyan, mga kababayan, kung masasampahan ng malversation din ito si Martin Romualdez, posible rin 'tong mapagbigyan ng piyansa. So hindi maiwasan na maisip ang mga tao, mga kababayan, na bakit tila kapagka ang mga nakapuwesto ang nasasangkot na nakakasuhan, napagbibigyan. Pero kung isipin mo yung ibang mga pareho naman ng kaso hindi naman pinayagan. Yun yung mga tanong na gumugulo ngayon sa ating mga kababayan. Kasi, siyempre kung pantay-pantay sana, kung non-bailable, dapat non-bailable. Kung pinayagan niyo, bakit hindi niyo pinayagan yung ibang sangkot sa parehong kaso? Yun naman kaya gumugulo pero hindi natin alam, Hindi natin alam yung merit of the case. Hindi natin alam baka nga may mas mabigat na ebidensya laban sa iba kumpara sa kanya. Pero punot dulo niyan mga kababayan siya kasi yung senador. Kung matatandaan po natin 2014 ang nahatulan na conviction nung alam ko 2018 yung kaso niya nung nabigyan ng hatol, yung chief of staff lang niya ang na-convict siya, na-acquit. Kasi lumalabas na forge o pineke yung pirma niya, hindi umabot sa kanya pero pineke yung pirma niya para mai-release ang pondo at magamit. So, pwede rin naman yung depensa yon at kung mapapatunayan niyang gano'n. Pero nangyari na nga yun sa nakaraan, yung kanyang kaso noong 2014. So, ang duda ngayon ng taong bayan, paano yung sistema natin? Inaasahan kakasuhan din si Martin Romualdez. Alam niyo po, pagdating naman kay Martin Romualdez, ako personally, wala naman kasi pinakitang ebidensya kontra kay Martin Romualdez, lagi na lang siya tinuturo. Siya promotor, siya yung mastermind, pero wala namang pinakitang ebidensya. Yung Marines, yung 18 Marines, yung ebidensyang binakita, paano yun? Pabago-bago nga statement nun, sa katunayan, kinasuhan nga ng perjury yun, Kasi nagsisinungaling, may kaso pang cyber libel. Under oath yung perjury, mga kababayan, Pabago-bago kasi sila ng statement. So, paano titibay yung kaso kay Martin Romualdez kung yung ang pinagbasehan nila yung mga taong kinasuhan din ng perjury, 'di po ba? Tapos ang pinaka ano dun, yung mga binintang sa kanya
tapos binintang din sa iba, pero magkaiba yung resulta ng kinaso nila kaya dun tayo nagugulo at alam naman natin mga kababayan na ang taong bayan, medyo naiinip na. May mga nakakulong na, pero yung tulad niyan, may nakapagpiyansa. Tapos ginagawang state witness naman yung isa pa na dapat talagang masusing pag-aralan yan dahil kung si Bonoan, mga kababayan, kaya mag-release o makatanggap ng ganong kalaking halaga, mamanipula ang mga proyekto, di ba may mas mataas sa kanya? Yun yung tinutumbok ng iba. Bagamat, mga kababayan, ako naniniwala, personally, malaki posibilidad na ma-dismiss ang kaso kay Martin Romualdez kasi wala naman talaga tayong nakitang ebidensya, eh. Although sa media lang tayo nanonood. Hindi natin alam yung talagang nilalagay sa korte. Ang ebidensya lang alam natin kaya napabilis yung iba katulad kay Marcoleta ay kasi inamin niya sa TV yung mga ginawa niya. Tumanggap siya ng pera habang siya nakaupong kongresista, plunder case. So, ngayon kay Bong Revilla, mga kababayan, hindi pa naman tapos ang kaso. At of course, hayaan natin katotohanan ang lumabas. Kung si Bong Revilla ay nasa katotohanan at di naman talaga siya gumawa ng mali, dapat lang ma-acquit. Pero hayaan natin korte ang humatol. Kaya dapat hinahinay din yung mga kababayan natin na sobra ang galit sa social media. Pag nababasa ko, ang tindi, alam mo, alam na alam yung kaso, talagang nandun sila, eh. Pero hangga't hindi nahahatulan ng isang tao, kailangan natin yung presumed innocence, nandoon pa rin. Dapat, hindi naman sinasabi basta kinasuhan, guilty na. Kinasuhan pa lang naman, 'di ba? Kaya nga iniimbestigahan, nililitis. Ngayon na nabigyan ng piyansa, di lumalabas yung reasonable, certainty of conviction niya, mukhang hindi gano'n kalakas. Kaya yung ombudsman sinasabi nila, lahat ng remedy gagawin nila kasi ang sabi nga nila noon kaya medyo matagal sila magkaso dahil gusto nila earthtight, yung wala talagang butas, eh. Kaya malaman natin kung anong magiging hakbang ng ombudsman. Pero isa lang ang malinaw diyan, mga kababayan, gumagana ang proseso ng batas sa Pilipinas. At hindi porket kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos ligtas na. Dahil si Bong Revilla ay kaalyado yan, eh. Si Bonoan kaalyado. At ngayon nga pinapakasuhan din si Guardiola, kaalyado din daw yan ng mga rector, si rector executive secretary yun. 'Di po ba, mga kababayan? So hindi puwedeng laruin at gamitin yung selective justice issue kasi, mga kababayan, kaya naman nakasuhan sila Cayetano o kakasuhan o sila Marcoleta, sila Jinggoy, talaga namang merong ebidensya kasi. Dapat lang kasuhan kung may ebidensya, hayaan na natin korte ang humatol, 'di ba ba, mga kababayan? So hanggang dito po muna. Muli, kung hindi po kayo subscribe na po kayo. Marami pong salamat, mga kababayan. Hanggang dito po muli, AJ Comentaries po.